Humanda na sa mga malalaking balita, trending viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Sa ulo ng mga balita, Ronda Pilipinas. Pinakamataas na heat index na may miligrong maranasan sa Camarines Sur ngayong araw. Ilan pang lugar isinailalim na rin sa state of calamity. Ronda Pilipinas. Adjusted working hours ng mga LGU sa Metro Manila sinimulan na. Ronda Pilipinas. Bilang ng mga natotom Jones, mga nagugutom sa bansa, tumaas. Ronda Pilipinas. Administrative Order number 20 ng gobyerno, inalmahan ng mga magsasaka. Antabayanan yan sa siyasat. Ronda Pilipinas. Balita naman sa ibaing dagat, mahigit 20 katao patay sa pagguho ng isang highway sa southern China. Ronda Pilipinas. Sa sports, UAAP Season 86 Women's Volleyball Final 4, kasado na. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Ricardo Cepeda nananatiling positibo kahit na-delay ng husto ang hearing sa kasong isinampa laban sa kanya. Ronda Pilipinas. Bastos na kainuman. Bawal ito. Ronda Pilipinas. Games, epektibo nga bang pantanggal ng stress? Tara, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa pong mainit na umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Mayo 2. Ngayon po ay Webes. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr., ito po yung makakasama hanggang alas 11 po tayo, Drew Nasino. Ronda Pilipinas. Sa oras na 7 sandali makalipas po ang alas 10 na ng morning. Bago tayo magtungo sa detalye po ng mga balita, ito, papasukin mo muna natin, padaanin po muna natin ito pong panayam po na ito dahil kaugnay po ito doon sa naganap nga po, update doon sa naganap na suntukan ng isa pong mayor at vice mayor dyan po sa Antique. Nasa kabilang linya po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Magandang umaga po, ASEC. Welcome po muli sa DWIC Aliw 23. Drew Nasino po, ASEC. Magandang umaga, Drew. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, ASEC, ito hong pinag-awayan po, pinagtalunan po nitong mayor ng Tobias Fournier ay mga ayuda po mula po sa DSWD. Ang tanong ho ng taong bayan, yan po bang pinagtalunan ho na yan, nakarating ho ba doon sa mga nangangailangan, ASEC? Well, Drew, noong nalaman namin itong insidente na ito, we immediately directed our regional director to visit the area at kausapin yung mayor and the vice mayor. And tiyakin na meron tayong listahan ng mga apektadong mga kababayan natin mula sa Antique. At gayon din, magkaroon ng submission ng mga sheets that are necessary, particularly yung distribution plan and the relief distribution sheets. At
Also, we supervised yung distribution ng mga family food packs doon po sa mga naapektuhan dahil Drew, of course, ang primary concern natin dito ay matiyak na itong mga family food packs that were withdrawn from the provincial warehouse ay makarating talaga doon sa mga nangangailangan. So yun ang isinagawa natin. Aside of course from reminding also yung ating mga local officials on the protocols that must be followed prior to the distribution of the family food packs. Asek, though meron na hong kanya-kanya pong statement sina Mayor Ernesto Tahanlangit III at Vice Mayor Jose Maria Fournier, on your part sa DSWD, magsasagawa rin ho ba kayo ng sarili po ninyong sarili po ninyong investigasyon? Bakit ho humantong sa ganun? Tama ho ba 1,000 food packs ba o 800 food packs ho ba yung nandun ho, yung i-deliver sana po, Asek? Yeah, Drew, no? Yun nga yung isinagawa ng ating regional director nung siya ay pumunta sa Tobias Fournier Antique. So una, pinalalahanan natin yung mayor at ang vice mayor doon nga sa nabanggit ko na yung protocol. Dahil yung provincial government of Antique, meron tayong forged na relief prepositioning agreement. Doon sa RPA na iyan, nakalagay na yung province ay magdi-distribute lamang o magdi-disburse o magdi-dispose ng mga preposition relief items kung may approval na po ng DSWD. Dahil Drew, kung matatandaan mo, itong mga relief preposition agreements na ito kasi ay sinagawa natin dahil na may effort tayo to ensure na mapabilis yung distribution ng mga family food packs during calamities or disasters. Kaya tayo nakipag-partner sa iba't ibang mga local government unit na may mga existing warehouses. So, ibig sabihin, we are being permitted to use their facility. Doon natin i-store yung ating mga family food packs. But this remain to be the property of the DSWD and will only be released to the local government officials upon submission of their request. Ilan ho ba yun? Asek, ilan ho ba yung kinatawan ng DSWD ho dyan nung naganap po ang insidente? Kung meron man ho, Asek? During the incident, batay po doon sa investigation na isinagawa ng ating field office, ay wala po tayong personnel na nandun dahil nabanggit po nga, walang approval yung DSWD on the release of the family food packs. Walang approval. So yun yung yes, yun yung ating remind doon sa ating provincial government na dapat merong adherence to the provisions of the RPA or the Relief Prepositioning Agreement. And of course, meron din ho kayong pakikipag-ugnayan sa DILG pagdating ho sa mga ganito pong pag-deliver ho ng mga relief goods, mga food packs, di ho ba, Asek? Well, yes, of course. Ito rin yung mga coordination efforts na ginagawa natin dahil dapat talaga matiyak natin na may approval doon sa release. Meron din tayong mga personnel na kasama doon sa pag-withdraw o pag-release and hanggang sa pag-distribute ng mga family food packs. Kaya, talagang necessary yung coordination with the various agencies. Ma'am, gaano ho ba kalaki yung bilang o gaano ho ba karami yung mga apektado ho na populasyon o na mga pamilya ho dyan sa Antique, apektado ho na lalong-lalo na po ng El Nino, Asek? Drew, actually, we have a data of that, no? Kung ilan na pa yung naapektuhan in the province of Antique, but I will just have to submit it or sunod na lang, Drew, I apologize kasi hindi ko hawak na yun yung datos on that. But we can readily provide it naman. But dahil nga po patuloy yung pagsasagawa ng augmentation support ng DSWD, ninonote naman po natin yung mga requests. In fact, batay nga doon sa report na ipinahatid sa atin, meron lang pong request na mahigit 5,000 food packs ang LGU. At ito yung ating tinutugunan. Ma'am, baka meron ho kayong mga panawagan sa atin ho mga local government officials sa mga nandyan ho sa mga LGU pagdating ho sa mga ganyan pong bagay sa pamamahagi po ng ayuda. Sino ho ba talaga, saan ho ba talaga makikipag-ugnayan? Kumbaga, akala namin mga barangay chairman lang, pati si mayor at si vice mayor,
nagpapang-abot pati dyan Asek. Well, Drew, of course, pinapaalalahanan natin yung ating mga partners from the local government unit to adhere to the provisions of our leave prepositioning agreements. Dahil ito naman pong kasunduan na ito ay effort po natin, it's a joint effort to ensure nga po a speedy, effective and efficient delivery of assistance to those affected by the various calamities and disasters. Opo. At dahil nga sa partnership natin na iyan, tiyakin po natin na yung mga kababayan natin na lubos na nangangailangan at talaga namang dapat po makatanggap ng tulong ay silang ang priority natin na bigyan ng attention. Okay. And of course, i-ensure po natin pareho na yung koordinasyon ay in place nang sa gayon po ay maiwasan yung mga misunderstandings dahil again, our primary concern is of course the welfare of our constituents. Asek, linawin lang ulit natin ma'am, yung paglabas dito sa itong ayuda na ito, tama ho ba yung binanggit ho ninyo, wala ho itong basbas, wala ho itong clearance, ganun ho ba? Lilinawin ko Drew, dun sa relief prepositioning agreement natin, merong nakasaad doon na obligation of the provincial government, which is nakasaad, the PLGU in no case shall distribute, disburse, or dispose preposition relief items without the approval from the DSWD. So, based on the report that natanggap natin, ang Vice Mayor po ay gumawa ng request at ito ay naka-address sa province, and yung nga pong request na yan ay yung pong makapag-withdraw siya ng family food packs at yun naman po ay naibigay. But then again, lilinawin din natin na after all these incidents or after this incident ay inayos naman po ng ating regional director para the approval that is necessary ay maibigay and ma-monitor din yung distribution ng mga family food packs to those affected. Okay. Sige po. Ma'am Irene, sa mga susunod pang episode or sa mga susunod pang araw, hingi po kami sa inyo ng updating hinggil po dito sa issue po na ito. Well, anyway, marami pong salamat sa inyo, Asek Dumlao. Magandang umaga po. Ingat po kayo, Asek. Maraming salamat din sa pagkakataon. Magandang umaga. Good luck po. Yan po si Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Ronda Pilipinas. Sa detalye nga ng mga balita, umabot sa danger category. Speaking of mainit ho na panahon, umabot sa danger category ang naitalang heat index sa mahigit 30 lugar sa bansa kahapon. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index kahapon sa Central Bicol State University, sa Pili, Camarines Sur, maging sa Catarman, Northern Samar, habang 46 degrees Celsius sa Dagupan City as usual, Pangasinan at Bacnotan, La Union. Naitala naman ang 43 degrees Celsius na heat index sa Naiya sa Pasay City at 42 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City. Samantala, inaasahan din makararanas na mapanganib na heat index ang 39 na lugar sa bansa ngayong araw. Batay sa forecast ng Pag-asa, posibleng umabot muli sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Pili, Camarines Sur, habang 47 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan. Ronda Pilipinas. Nagpatupad na ng adjusted working hours ang ilang mga local government unit sa Metro Manila simula ngayong araw. Kasunod na rin ito ng resolusyon ng Metro Manila Council upang maiwasan ang matinding traffic congestion sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kabilang sa mga nagpatupad ng adjusted hours ang mga lungsod ng Maynila, Caloocan at Navotas simula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 po ito ng hapon. Sa Pasay City naman, alas 7 ng umaga hanggang alas 4 rin ng hapon ang pasok ng lahat ng nasa government offices, habang hanggang alas 5 ng hapon ang mga nasa frontline offices hanggang June 30 po ito. 90% naman ng mga city government employees sa Pasig City ay hanggang alas 4 rin, habang ang 10% ay simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 naman ng hapon. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng ilang pag-uulat buhat sa labas ng impilan.
Unahin po natin ang pag-uulat minimum wage rate sa iba't ibang reyon sa bansa. Mas makabubuting idaan sa legislation ayon kay Senator Pimentel. Detalye buhat kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Mas makabubuti na legislate o magpasa ng batas para sa bagong minimum wage rates nationwide. Ito inihag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa harap ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wage and Productivity Boards na ripasuhin ang minimum wage rates sa kanilang rehiyon kung saan ay konsidera ang epekto ng inflation. Ayon kay Pimentel, maganda naman ang naging utos ng Pangulo pero mas mainam na idaan sa legislation ang pagtakda ng bagong nationwide minimum wage rates. Lumilitaw niya na hindi gumagana kasalukuyang sistema dahil bakit kailangan pang manawagan o utos ng Pangulo ang regional wage boards o utusan ng Pangulo ang regional wage boards na ripasuhin ang minimum wage rates. Maaari anyang out of touch o hindi nakikita ng mga taga-regional wage board ang realidad o yung tunay na sitwasyon ng mga manggagawa. Git ni Pimentel, hindi sila sensitibo sa aktual na kalagayan ng mga obrero. Marami na anya naghihirap dahil hindi na makatarungan o hindi na sapat ang umiiral na minimum wage sa ngayon. Hindi naman inirekomenda ni Pimentel na buwagin na ang mga regional wage boards. Maaari naman daw mag-coexist ang sistema ng RWB sa bagong minimum wage law na ipapasa ng Kongreso. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, kredibilidad at background o nakarang PDEA Agent Morales kinwestiyon ng Dangerous Drugs Board Chairman. Patrol 11, Tina Nolasco sa detalye. Duda si House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Representative Robert Ace Barbers sa kredibilidad at nakaraan ng dating agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Jonathan Morales na siyang nasa likod ng PDEA leaks na nag-uugnay sa ilang celebrity at opisyal ng gobyerno sa ipinagbabawal na gamot. Ito'y matapos imbitahan sa pagdinig ng Senado si Morales na ang layunin lamang ani Barbers ay silipin ang 9.68 billion pesos na halaga ng iligal na droga na nasabat sa police checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Ayon kay Barbers, kaduda-duda ang dating agent dahil base umano sa mga ulat ay natanggal ito sa serbisyo sa Philippine National Police bago mag-apply sa PDEA. Anya, nagbabalot kayo umano si Morales bilang anti-drug crusader sa ilalim ng grupong anti-drug advocate laban ng Pamilyang Pilipino Center for Investigative Regulatory Compliance. Nasangkot din anya si Morales sa 8 million peso extortion sa isang suspected Filipino-Chinese drug lord sa Binondo, Maynila. At sa isang congressional hearing ay nagsinungaling ng aminin na inutusan siyang magtanim ng ebidensya sa isang shabu laboratory sa Pampanga. Noong nakaraang buwan naman ay muling lumutang si Morales para i-authenticate ang PDEA operational documents na may petsang March 11, 2012 na nagdadawit kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa aktres na si Maricel Soriano sa iligal na droga. Bagay na mariing pinabulaanan naman ni PDEA Chief Virgilio Lazo. Dahil dito, hinala ng Dangerous Drug Share na nilalagyan ng drama ang pagdinig ng isama bilang resource person si Morales sa Senado. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingko ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, Administrative Order number 20 ng gobyerno inalmahan ng mga magsasaka. Narito ang special report sa siyasan. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Tila hindi na mapigilan ang patuloy na pagsirit ng presyo ng pagkain, lalo na ang bigas at iba pang agricultural products na pinalala pa ng epekto ng tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon.
Ilan lamang ito sa mga pangunahing problemang kinakaharap ng mga Pilipino, partikular ang mga kapos sa pambili. Kaya naman, hindi rin tumitigil ang gobyerno sa paglalatag ng mga solusyon. Hindi nawawala sa mga hakbang ng pamahalaan ang patuloy na pag-aangkat o importasyon ng mga agricultural products. Kamakailan lamang ay naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Administrative Order o AO20 na layuning magpapababa ng presyo ng mga nasabing produkto. Sa ilalim ng AO20, paluluwagin at pabibilisin ang importation process sa pamamagitan ng pagtatanggal sa non-tariff barriers sa agri-commodities na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Hati naman ang opinyon ng mga nasa agri-sektor gaya ng samang industriya at agrikultura o SINAG na aminadong bagamat walang gaanong epekto ang AO sa bigas at karne, maaari itong makaapekto sa lokal na supply, lalo na sa asukal at isda. Ito, ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, ay dahil may itinakda namang minimum access volume o tariff rate quota sa bigas, karneng manok at baboy. So far naman yung rice, itong pork, itong chicken, never naman na hinihinto yung import. So wala masyadong effect dun sa announcement na yan. Ang nakikita lang natin yung fish, no? Kasi nakita natin dun sa lumabas na EO is na pwede sa wet market. No? So yun. Tsaka yung secondly, yung sa sugar. So I think yung dalawa ang medyo concerned. Pero sa other commodities, more than minimum access volume ng pinasok ng rice, more than minimum access volume sa pork, more than minimum access volume sa chicken. Pabor naman si Agricultural Alliance Sector of the Philippines Party List Representative at Pork Producers Federation of the Philippines Chairman Nicanor Briones sa nasabing kautusan. Ayon kay Congressman Briones, maring luwagan ang importation process basta't may mga kondisyon at regulasyon upang hindi maabuso ng mga traders na ang ilan ay nagkukubli bilang smuggler. As long as nang talagang may kakulangan at hindi naman maapektuhan yung mga farmers, not up to the extent na maaaring magkaroon ng kalugihan yung mga magsasaka natin. Katulad na limbawa ng sibuyas, ay huwag naman mag-import pagparehan ng anihan, mga ganon. Yung karne ng baboy, dapat ibigay lang doon sa mga meat processors, huwag sa traders. Paluagin yung sa mga meat processors, huwag sa mga meat traders. Kasi yung meat traders, karamitan diyan ay nag-undervalue technical smuggling. Nangangamba naman si dating Agriculture Secretary at ngayon Federation of Free Farmers Cooperative o FFFC President Leonardo Montemayor sa AO20. Hoping na pagka ito'y nakarating sa ating mga consumers, mas mura ang kanilang bibilhin. Pero hindi, actually, kailangan suriin pa ng mabuti itong AO na ito kasi baka magkaroon din po ng mabigat na epekto po sa ating lokal na magsasaka at mga isda. Iginiit ni Montemayor na hindi maiwasang magkaroon ng negatibong epekto ito sa mga local farmers dahil maaaring lalong bumaha ng mga imported agri-products na papatay sa lokal na agriculture sector. Pawang mga trader lamang anya ang makikinabang sa nasabing kautusan at maaaring hindi naman makatulong upang mapababa ang presyo. Kadadagsa po yung imported na sibuyas, ang epekto niyan marireduce talaga yung buying price ng ating local traders sa ating mga farmers. So, mawawalan po ng gana ang ating mga farmers na magpalakas pa ng produksyon. So, pagka nangyari po yon, maulit na naman po yung mas magiging dependent tayo sa imported products. Kung si United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED President Manuel Lamata ang tatanungin, dapat pa rin magkaroon ng regulasyon sa pag-i-import ng asukal. Ito'y kahit inatasan mismo ni Pangulong Marcos ang Sugar Regulatory Administration na payagan ang direct importation upang mapabilis ang proseso ng pag-aangkat. Tungkol naman sa pag-angkat ng asukal, dapat ipadaan lahat sa tawag sa administrasyon ng SRA. Kasi sila ang may alam kung kailangan na talaga mag-angkat o hindi. Hindi natin mabuksan to na kahit sino na lang makaangkat. Kung ganun, ay wala na, mamamatay yung industry.
everybody will start importing. Hindi pwede yan. Bagamat aminado sila Mata na maganda ang layunin ng AO20, hindi naman ito imposibleng maabuso. Kaya't mananatili silang agricultural stakeholders na nakamasid sa mga susunod na hakbang ng gobyerno. I would like to look at it at the positive side. Makatulong yan kung may kailangan kami mag-angkat ng mga machinery. And then makatulong din kung it's time to import sugar kasi kukulangin tayo. No question about that. Kukulangin na tayo ng asukal. Kasi 110 million Filipinos na tayo. Yung sugar industry, lumiliit na because of the expansions of subdivisions and all that. But having said that, yun na, makatulong to ang administrative order if used the right way. Pwede rin ito maabuso eh. So yun ang dapat pag-ingatan at mag-observe lang tayo. Samantala, naniniwala naman ang siya sa team na dapat timbanging maigi ng gobyerno ang magiging positibo at negatibong epekto ng Administrative Order 20. Ang pagiging patas ng pamahalaan, partikular ng Department of Agriculture sa mga mamamayan at mga food producers ang dapat manaig sa gitna ng kinakaharap na mga hamon sa supply at presyo ng pagkain sa bansa, lalo't merong El Nino phenomenon. Para sa balanseng pagtatalakay, patuloy na nakikipag-ugnayan ng siyasa team sa DA upang higit na mabusisi ang issue. Sa ngalan ng siyasa team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat DWIZ Investigative Report. Kumusta na mga kaastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong games. Sa mga fan ng NBA, libre mo mapapanood ang NBA playoffs sa Arena magkatunog, arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang mga papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play. Or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Alright, tayo po ay magbabalik makalipas lamang ilang mga paalala ang oras. 10:32. Ronda Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng Ronda Pilipinas ngayong araw na ito ng Huwebes, tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng kagutuman sa unang bahagi ng 2024. Batay sa isinagawang survey ng Social Weather Stations, 14.2% ng mga Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger na mas mataas kumpara noong huling quarter ng 2023 na 12.6%. Ayon sa SWSS, pinakamataas ang involuntary hunger sa mga pamilyang Pilipino sa Metro Manila, 19%. Luzon, 15.3%, Visayas, 15%, at Mindanao, 8.7%. Ang resulta ng survey mula sa SWSS ay taliwas naman sa naunang survey mula sa Okta na bumaba ang hunger rate sa bansa noong unang quarter ng taon. Nasa 11% o 2.9 million na pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger kumpara sa o mas mababa ng 3% kumpara sa 14% o 3.7 million households na naitala noong huling quarter ng 2023. Ronda
Pilipinas. Samantala, habang buhay na pagkakabilanggo ang hatol ng Taguig Regional Trial Court kina Cedric Lee, Denise Cornejo at 2 iba pang respondent. Kaugnay ito sa kasong serious illegal detention na inihain ng actor TV host na si Vong Navarro laban kina Lee at Cornejo. Ayon kay Attorney Alma Malyonga, abogado ni Vong, ipinag-utos din ng korte na agad ipiit si Cornejo. Bagaman hindi dumalo sa promulgation si Lee, ipinaaresto na rin ito ng korte. Nagugat ang kaso sa umaray insidente noong January 2014. Ronda Pilipinas. Samantala, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mga posibleng parusa at halaga ng multa sa mga mag-aaksaya ng tubig. Ito'y matapos ng balaan ng DNR at MWSS ang publiko na pagmumultahin o paparusahan ang mga mag-aaksaya ng tubig sa gitna nga ng nararanasang El Nino phenomenon sa bansa. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni MWSS Division Manager Patrick Dizon na may monitoring system naman sila upang masilip o matignan kung mataas ang kinukonsumong tubig ng mga consumer. Since every month naman po nagbibiling po yung ating pong mga concessionary of Maynilad at Manila Water, ay chinecheck po talaga po namin po, Sir Drew, yung mga kapag nakikita po namin yung billing ng isang ating pong mga customers po ay umakyat po ng ganitong persyento, ay i-call out po natin ito, Sir Drew. So mayroon na po kaming usapan with Maynilad at Manila. Kasama po natin po ang DNR po, no, sa pagmomonitor. Porsyento po yung tinaas mo ngayong buwan ay i-call out ka namin, Sir Drew. Pag-aralan po namin, Sir Drew, kung paano po yung arrangement po na gagawin po natin regarding dito. Samantala, batay sa projection ng MWSS, hindi aabot sa 160 meters o hindi aabot o malabong umabot sa critical level na 160 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ngayon po, ayon po sa ating pong mga projection po, hindi naman po tayo aabot sa 160 meters na critical level po. So, yun din po naman, Sir Drew, yung ating pong iwasan po, na umabot po talaga. Ayaw po natin, huwag natin hintayin, Sir Drew, na umabot po doon kasi totally po, ay babawasan po talaga yung ating pong mga Yan po ang tinig ni MWSS Division Manager Engineer Patrick Dizon sa panayam ng DWIC. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap pa tayo ng ilang pampagulat mula sa labas ng impilan. Mga miyembro ng Piston muling nanawagan na ibasura na ang modernization program matapos ang deadline ng consolidation. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 5, Aya Yupango. Itutuloy pa rin ng ilang mga miyembro ng grupong Piston ang pamamasada sa kabila ng pagtatapos ng deadline ng consolidation para sa PUB Modernization Program. Giit ng mga tsoper na may biyaheng Leon Ginto, Paco hanggang Guadalupe, Makati, kakailanganin pa rin ng publiko ang puwersa ng mga tradisyonal na jeep dahil kaunti ang mga modern na jeep na pumapasada sa mga kalsada. Paliwanag pa nila, wala pa rin namang maayos na sistema ng pagpapatupad kahit na natapos na ang deadline ng consolidation. Sinabi pa ni Johnny Dayola, ang Pangulo o Presidente ng Agua Joda Piston, na hindi sila nawawalan ng pag-asa kahit marami sa kapwa tsoper at operator ang nag-consolidate na, saka iginigiit na itutuloy ang laban para sa kanilang kabuhayan. Inaantay rin nila ang ilalabas na desisyon ng Supreme Court kaugnay sa petisyon ng grupong Piston para ipatigil ang nasabing programa, kung saan nananawagan sila sa gobyerno na ibasura na ang plano. Matatandaan at tiniyak ng Department of Transportation na bibigyan ng due process o hindi agad aarestuhin ang mga hindi consolidated jeep na babiyahe pa rin ngayong araw. Ito sa Patrol number 5. Ay yung para sa implementado ng lakas, DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Sa iba pa nga balita, pagtuturo ng mga guro sa classroom isinusulong na limitahan sa 4 na oras. At detalye naman mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno.
Gagawing 4 na oras lamang ang regular na pagtuturo sa silid-aralan ng mga public school teacher. Ito'y sa ilalim ng inihaing panukalang batas ni Senator Win Gatchalian na naglalayong amyendahan ang Magna Carta for Public School Teachers o yung Senate Bill No. 2493. Nakasaad sa panukala na maaari pa ring atasan ng mga guro na magturo ng higit sa 4 na oras kung talagang kinakailangan, pero hindi dapat humigit sa 8 oras at kailangan ng bayaran ng overload pay. Ang overload pay ay katumbas dapat ng 25% ng kanilang sweldo. Sa ngayon, 6 na oras ang regular na teaching hours ng mga guro at ang 2 oras ay nakalaan sa preparasyon at correction ng class exercises at iba pang gawain na incidental sa kanilang normal na tungkulin bilang teacher. Ayon kay Gatchalian na siyang chairman ng Committee on Basic Education, tagahubog ng galing at kakayahan ng mga estudyante ang mga guro kaya't dapat itaguyod para sa kanila ang maayos na sahod pati na ang maayos na kalagayan. Sa panukala, ipagbabawal na bigyan ng mga guro ng non-teaching duties para makatutok sila sa pagtuturo. Batayan niya sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM, aabot sa 50 ang mga administrative task na binibigay sa mga guro o mga gawain na walang kinalaman sa pagtuturo. Kabilang sa nakapaloob ang pagtatakda ng hanggang 5 araw na calamity leave with pay sa mga guro na maapektuhan ng kalamidad o sakuna. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIC announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIC Numero Panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Alright, maglaro na tayo ng bingo. Ready na ho ba kayo mga ka-Bingo Plus? Sa ating pong DWIC Bingo Plus numero panalo, mayroon po kayong tsansa. Buti pa rito, may tsansa. Pero dun sa katabi mo, baka wala kang chance. Dito lang ho, may tsansa na manalo ng 1,000 piso. 500 pesos naman kapag tama ang 4 combinations. At isa pang 100 pesos kapag mayroon kayong Bingo Plus app. Simple lang manalo. Ang lamang abangan ang 4 na letter and number combination sa mga programa ng DWIC at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Ulitin po natin ha, 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan, edad, address, 4 combination of the day. At para po sa ating ikalawang kombinasyon ngayong araw, pulahin na po natin sa letra ng W. Yan, nakikita po ninyo sa inyong screen, W20. W20 po ang ikalawang kombinasyon ngayong araw. Abangan mamaya sa DWIC Network News ang ikatlong kombinasyon. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. I-send sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Ulit po magbabalik ang Ronda Pilipinas. Makalipas na may ilang mga paalala ang oras. Good morning sa mga nag-aaserehe. Alam niyo ba aserehe? Madjong. Sa mga nagmamadyong, 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 11. Ronda Pilipinas. Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa oras po na 7 sandali na lamang po bago sumapit ang ganap ng alas 11, requirements para sa medicine donation at medical dental missions sa PCSO. Alamin natin, darito ang report. Mas
Ipinadali ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang paghingi ng tulong lalo na para sa mga nangangailangan ng libreng gamot at suporta sa medical dental missions. Ayon kay Dr. Ruel Aparato, Head ng Medical Services Department ng PCSO, kailangan lamang sumulat o magpadala ng request kasama ang ilang dokumentong magpapatunay ng pagiging lehitimo ng inyong grupo o kumpanya. Yung medicine donation program po at saka yung request for medical and dental mission. Ang requirements po natin, syempre yung hingi kayo ng inyong request through a request letter, naka-address po kay General Manager Melquiades Robles. Okay. Sobrang busy ng mama, no? Lahat na. Ano lang, susulat na lang po doon yung, syempre, kung saan lugar, Yes. Yung pong profile ng konti, kahit mga ilang sentences lang tungkol sa kung ano yung organisasyon nyo o local government unit, kung ano man yan. Kung kayo po ay private entity, kayo po ay ni-require lang namin ng SEC registration. Okay. Tapos, huwag niyo po kalilimutan, kung pwede po 45 days prior to the activity. Yes. Kung may activity, no? Huwag din pong kalilimutan na kailangan po namin yung contact number sa contact person. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa o pagtulong? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila urungan. Kaya palaging tandaan, bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Online games, epektibo nga bang pantanggal ho ng stress? Lalo po ngayong napakainit po ng panahon at talagang sobrang tindi po ng traffic lalo po dito sa Metro Manila. Alamin po natin ang report. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Kamakailan ay nakilala ang Blacklist International bilang esports organization na nagbigay ng karangalan sa bansa dahil sa ipinamalas nilang galing sa paglalaro ng PUBG, Mobile Legends, Garena, Free Fire at Call of Duty. Sadyang napakalayo na natin kumpara sa kinalakihang luksong baka, agawan base, tumbang preso, piko, sipa, bunong braso, Chinese garter at iba pa. Bagamat hindi na palakasan ang labanan ngayon, nasusukat naman sa talas ng isip kung paano mo didiskartehan ang pag-atake sa mga kalaban. Yung tipong kahit nakaupo ka lang ay kung saan-saan ka dinadala ng naggagandahang graphics at kung anong-anong skills na iyong nabuboost. So, if you're wondering kung bakit maraming nahuhumaling sa online games at sabi nila, nakakatalino daw ang online games? Tara, let's prove it! Narito ang sagot. Una, nakakatanggal ng stress. Sa oras na in-game ka na, ay napupunta na sa laro ang iyong focus. Kaya pansamantala mong nakakalimutan yung mga bagay na nakakapagpa-stress sa'yo. Kumbaga, dinadala ka ng laro out of this world kung saan ang tanging goal mo ay mag-level up, ma-accomplish ang mission at madagdagan ng weapons/cosmetics. Ikalawa, natututong mag-multitask. Yung tipong napagsasabay mo ang pagkain habang naglalaro. Pag-charge ng gadgets habang naglalaro. Pwede ka ring magpabuhat sa iyong mga kalaro habang inaatupag mo ang ibang bagay. Bukod dyan, bumibilis din ang iyong typing speed dahil unti-unti mong nakakabisado ang bawat letra sa keyboard nang hindi tumitingin. Nagiging keyboard warrior ka, ika nga. Ikatlo, nakakadagdag ng kaalaman sa computer. Yung bang inaaral mo ng magbaklas kabit ng computer, gusto mo mag-upgrade ng mag-upgrade hanggang mabuo mo na yung gusto mong specs para hindi ka na maglalag habang naglalaro. Darating sa punto na aaralin mo na rin kung paano mo mag-live streaming gamit ang third-party software. Kumbaga, nagiging knowledgeable ka pagdating sa computer hardware and software. Pwede rin kumita ng pera. Meron ding trading na nagaganap sa online games kung saan magpo-purchase ka ng item tapos pwede mo ring ibenta yon sa ibang player. May mga pustahan ding nagaganap sa bawat laro. Batid nating napakaraming nahuhumaling sa online gaming. Gayunman, hindi ito dapat makaadikan dahil napakarami ring negative impact na maaari nitong idulot sa iyo, physically and mentally. That's why
Play moderately. Ronda Pilipinas. Sa ating pang-sports, UAAP Season 86, Women's Volleyball Final 4, kasado na. Ang pagulat mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Kasada na ang Final 4 teams sa Season 86 Women's Volleyball Tournament ng UAAP. Magsisimula ang match-up sa Sabado kung saan unang maghaharap ang National University Lady Bulldogs at Far Eastern University Lady Tamaraws. Para sa NU, ang kanilang end goal ay makapasok sa kanilang ikatlong finals appearance at muling makuha ang kampiyonato. Para naman sa FEU, malaking hamon ito upang kanilang matalo ang NU. Matatandaan sa kanilang huling paghaharap noong nakaraang linggo na talo ang Lady Tamaraws sa Lady Bulldogs. Ang NU ay may twice-to-beat advantage sa seryeng ito. Sa linggo naman, maghaharap ang University of Santo Tomas Golden Tigresses at De La Salle Lady Spikers. Sa kanilang huling paghaharap noong linggo, naipanalo ulit ito ng UST na may 2-0 win-loss record sa pagitan ng DLSU. Sa seryeng ito, ang Espanya-based university ang may twice-to-beat advantage. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ricardo Cepeda nananatiling positibo kahit na delay ng husto ang kanyang kaso. Ang Showbiz Report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, positive pa rin ang outlook sa buhay ni Ricardo Cepeda sa kabila ng katotohanang laging nadidelay ang hearing ng mga kasong isinampa laban sa kanya ng mga investor na isang sales company kung saan isa siya sa endorser nito. Ang aktor ay kasalukuyang nakakulong sa Cagayan Provincial Jail sa Tugigaraw dahil sa nasabing probinsya nag-file ng kaso ang mga investor. Una nang nakulong si Ricardo sa Camp Karingal sa Quezon City kung saan nag-stay ito ng halos 2 buwan bago inilipat sa Tugigaraw. Sa interview na entertainment site na pep.ph sa isang malapit na kaibigan ni Ricardo, sinabi nito na madalas hindi natutuloy ang hearing ng kaso ng aktor dahil sa iba't ibang dahilan. Dapat umano sa darating na May 2024 ay tapos na ang hearing pero dahil sa mga holiday, convention at mga judge at court inventory kung kaya't madalas itong hindi natutuloy. Sinabi pa ng kaibigan ni Ricardo na sa sobrang lakas ng faith nito sa Panginoon at iyon lamang umano ang pinanghahawakan ng aktor ngayon. Nakita rin umano niya ang kanyang purpose at kung bakit siya ang hinuli kung saan na-realize niya raw ang purpose ng Panginoon sa kanya na ginawa siyang sacrifice. Positibo rin umano ang aktor na kapag natapos ang proseso ay lalabas na dismiss ang kaso ngunit kailangan umano niyang dumaan sa proseso. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Alright, bago tayo pansamantalang magpaalam, isa po muna patama ko ang ating pong bibitawan. Hindi lahat ng bagay dapat patulan. Let us choose our battles wisely. Piliin po natin ang mga laban na atin pong papasukin. Yung mga hamon na atin pong haharapin. So, hindi lahat po ng bagay dapat, kumbaga, wag ho tayong kahit sa mga pagsubok o kahit sa mga battle, wag ho tayong matakaw, ika nga, wag ho tayong masiba. Piliin din ho natin yung mga hamon po na yan para po maiwasan natin yung mga kabiguan. At syempre, para maiwasan din po tayong masaktan. Alright, yan po ating patama quote for the day ngayon pong araw na ito ng Thursday sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU23 sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. Ito po yung lingkod Drew Nasino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na Yes Yes Yo Topacio kasama sina Attorney Ferdy Topacio at Miss Juvie De Guzman.
Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live at DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.